Hey guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol po dito sa isang post ng isang attorney patungkol po sa Kim Chiu and Raisa May issue mga kakimpaw. And ganun din po ang tungkol po dito sa isang traidor kay Kimi kung saan konti na lang talaga mga kakimpaw, no? Buti yung tagtitimpi pa si Chinita Princess sa kanya. So ano nga ba yan at sino nga ba yan mga kakimpaw? Yan po ating alamin sa atin pong update ngayong gabing ito. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat. So welcome back po again sa ating YouTube channel, no? And dumako naman po tayo sa pagbabasa ng comment na ating subscribers na nakatutok araw-araw sa atin pong mga balita. So mula po kay Miss Vivian Caraig, very smart talaga si Kim. Interpreter. Super viral. Super galing. Viral sila ni Linda Walker. Power Kim. Tama yan. Mula naman po kay Miss Mila Borja. Ma'am Gandara, tumigil na si Jay sa pangarap niya kay Kim. Hiramin, ano yan, laruan? Matapos mo gamitin, iniwan mo si Kim? Sorry. Sorry ka na lang. May Paulo na yan. Mahal na mahal ni Pau sa kanyang buhay. Sana Gerald, tigilan mo na si Kim. Hindi ka na kailangan. May mahal na siyang iba. Tuldok. Masaya na ang aming Kimpaw. Ayan. Thank you so much sa comment niyo po, Miss Vivian Caraig and Miss Mila Borja. And tama po kayo dyan. Hindi po bagay at sa kalaruan po si Kimi na basta-basta na lamang pong hihiramin mga kakimpaw. Ay no? Ano yun? Lokohan? And tingin niyo ba papayag yung isang Paolo Avellino na hihiramin niyo na lang basta-basta si Kimi? Diba parang nakaka-insulto naman yun mga kakimpaw? Parang ang baba naman ang tingin nila sa pagkatao ni Kim. Nahihiramin na lang nila basta-basta kung kailan nila gusto. So tama po yan. Dapat talaga may gawing action si Paolo. Meron din dapat gawing action ang management. Kasi hindi po maganda kung hihiramin po si Chinita Princess. Ganon na lang. Dapat marunong sila mag-alaga ng kanila pong mga A-listers. Siyempre, yan po ang nag-aakit sa kanila ng pera, di ba? Dapat hindi po nila yan pinababayaan. Basta-basta, pamimigay na lang sa kung sino-sino. Lalo na't may stable love team naman si Chinita Princess. Stable naman ang love team nila ni Paula Avellino, di ba? Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito sa mga topic na atin pong pag-uusapan para po sa gabing ito, or hapong ito mga kakimpaw. And unahin na nga natin pag-usapan ng post ni KP Whereabouts. Sabi niya, tunay na may malasakit talaga si Kimi na para bang ang kita sa pag-aartista niya ay hindi lang para sa kanya kundi para na rin sa mga kapwa na nangangailangan at karapat-dapat tulungan. Kaya dito rin ako kumakapit. Bakit pinipili ko siyang ipagtanggol sa mga kumukutya sa kanya? Hindi mahirap hinga ng tulong si Kim at ramdam ko na mabuti talaga ang intensyon niya. Thank you so much KP Whereabouts sa pagtatanggol kay Chinita Princess and about ka sa pagiging mabuti ni Kimi. Alam niyo po, totoo lahat ng yan. Talagang si Kim po ay sobrang napakabuti ng puso. Kaso lang mga kakimpaw, nabubura ang lahat ng mga magagandang ginagawa ni Kimi dahil lamang po sa isang pagkakamali mga kakimpaw. Parang lahat ng kabutihan niya na nagawa, parang burado lahat at wala silang nakikita kay Chinita Princess kundi yung kanyang pong kamalian, kundi parang ang samang tao ng tingin nila kay Kimi. Parang gano'n na lang po ang tingin nila kay Kim Chiu. Napakasamang tao, ganyan. Yun lang yung pumapasok sa isip nila ngayon. Hindi yung pagiging mabuti ni Kimi sa
na napakaraming beses mga kakimpaw ng pagtulong sa mga nangangailangan. Actually, wala nga silang pakialam kapag gumagawa po sila ng mabuti kay Kim, kaya hindi nila alam yon. Wala silang pake tuwing gumagawa ng mabuti si Kim. Ang iniintay po nila ay kung kailan kung kailan po siya magkakamali para meron po silang matitira kay Kim. Hindi ko alam bakit ganun sila mga kakimpaw. Sasabihin pa ng iba, hindi mo maaring ipang pamukha yung mga bagay na nagawa na yun ni Kim para lamang mabura itong kanyang kamalian, kanyang pangiinsulto daw. Hindi yun mabubura yung katotohanan na ng insulto si Kimi, mga kakimpaw. Grabe, no? Kung alam lang nila kung gaano kabuti ang puso ni Kim, masasabi pa kaya nila yan, mga kakimpaw? Ang kaso deadma po sila tuwing may gagawin pong mabuti si Kim. Wala po silang alam kung gaano kabuti, kalinis ng puso ni Kim, kung gaano po siya kabusilak, kung gaano kabuting tao. Kaya bilang defender, bilang fan ni Chinita Princess, sobra tayong nasasaktan sa mga binabato po sa kanya. Eto pa mga kakimpaw, grabe no? Talagang kalat na ngayon sa social media. Eto ngayon at pinagpifiestahan talaga. Kinukuyog talaga po. Hindi lang basta trending. Kinukuyog lang netizens ng bashers si Kim. Meron pang no to body shaming, no to face shaming, no to bullying. Kahit wala naman pong ginawang pambubuli si Kimi. So, meron po dito isang attorney na nag-post, mga kakimpaw, hinggil sa issue ni Kim Chiu kay Raisa May Dizon. No to bullying daw, mga kakipi. Kung tutuusin, never naman po ng bully ng kahit sino si Kim, and hindi naman po siya ng face shaming. Diba? Wala namang ganon. So, narito po ang post ng isang attorney sa Facebook. Medyo mahaba-haba ito mga kakimpaw. Ayan. Stop normalizing face shaming, body shaming, and bullying. The recent backlash over Kim Chiu's Lotus Feet remark referring to Raisa May Dizon is a reminder that words can wound, especially when they ridicule a person's physical appearance before a national audience. Whether intended as a joke or not, public humiliation should never be normalized. Our words may be a blessing or curse to anyone. Even the Bible is rich with injunction against tactlessness. As an example, in Ephesians 4:29, it is stated, "Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that is may impart grace to the hearers." It is discouraging that celebrities like Vice Ganda and Kim Chiu, who at many times rebuked a politician for saying bad words to others, cannot guard their mouth from demeaning others. Kasunod pa nito mga kakimpaw, let us be clear. Our laws recognize and protect the dignity of every person. Article 3, Section 1 of the 1987 Constitution guarantees that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor denied the equal protection of the laws. Deprivation of life includes the debasement of others because of his or her looks, of his or her appearance, body, face, all the parts of what constitutes what and who he or she is. Respect the human dignity is a constitutional value. Article 19 of the Civil Code requires every person to act with justice, give everyone his due, and observe the honesty and good faith. Article 20 of the Civil Code makes a person liable for damages when he willfully or
negligently causes injury to another in violation of law. Article 21 of the Civil Code provides any person who willfully causes loss or injury to another in a manner that is contrary to morals, good customs, or public policy shall compensate the latter for the damage. Articles 26 and 33 of the Civil Code likewise protect the dignity, privacy, and personality of individuals and allow civil actions for acts that impair these rights. Daming kaka-article nito si attorney, no? Eto pa, if committed online, the act may also give rise to liability under Republic Act Number 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012, particularly where the elements of cyber libel under the revised penal code are present. If the remarks constitute gender-based humiliating the sex's conduct in situations covered by the law, Republic Act Number 11313, Safe Space Act, may likewise apply. While it is true that freedom of speech is a cherished constitutional right, it is not, however, a license to humiliate, degrade, or bully another person. Without a doubt, and funniest people are not those who make others the punchline. They are those who can make people laugh without taking away another person's dignity. Kindness is strength, respect is maturity, bullying is neither. Ayan, napakahaba mga hakimpawa. Pero isa lang naman pong tinutumpok nito mga hakimpaw, no? Hindi raw tama ang ginawa po ni Chinita Princess na pambubuli at pag-face shaming kay Raisa May. So pag-usapan nga natin yung face shaming na yan mga kakipi. May face shaming nga bang naganap doon sa Showtime? Alam nyo, kahit papaano na ako mga hakimpaw kasi hindi na lang si Kim, na pati po pangalan ni Vice na na rin. Sapagkat nadadawit na rin, sapagkat hindi naman si Kim nagpauso niyan mga hakimpaw, lagi kasing ginagamit ni Vice si Raisa eh. So ayan, nasanay tuloy yung mga host. Pati tuloy si Kim Chu, nadamay na rin mga hakimpaw at malala po ang natanggap na bashing ni Kimi. As in parang bawal lumabas na. Alam niyo, sobrang proud lang din ako kay Kim na ang strength na niya ngayon mga hakimpaw. Nalala niyo dati, sabi ni Kim, parang gusto na daw niya magsalbalutan noon. Pero ngayon, nagagawa po niya lumabas at magpakita pa rin sa national television. Pumasok pa rin po sa Showtime para makakapagpasaya. Anyway, balik nga po tayo sa face shaming. May nabanggit ba doon si Kimi na face shaming mga hakimpaw? Ang sabi kasi ni Kim noon ay kamukha ni Jugs si Raisa. Kasi sabi si Lotus Fit daw nasa likod niya. Hindi po si Lotus Fit yung nakikita niya. Mas nangingibabaw na mas kamukha ni Jugs si Raisa May. Kahit nagawin si Jugs na Lotus Fit, hindi pa rin maging Lotus Fit dahil si Raisa talaga ang kamukha ni Jugs. Yun mga hakimpaw. Ngayon, face shaming ba kapag sinabing kamukha ni Jugs si Raisa? Bakit? May sinabi ba dong pangit si Jugs? May sinabi bang pangit si Raisa? Wala naman mga hakimpaw. Ano ngayon kung kamukha niya si Jugs? Sa magkamukha nga, anong gagawin? Hindi naman nila sinasabing pangit si Jugs. 'Di ba? Naging katawa-tawa lang mga hakimpaw siguro kasi hindi nga si Lotus Fit. Epic fail ang Lotus Fit. Hindi naging kamukha ni Lotus Fit. Ang layo kay Lotus Fit. Naging mas kamukha ni Raisa. Siguro dahil epic fail nga yung Lotus Fit mga hakimpaw. Yun eh. So nasan yung body shaming, yung face shaming, yung bullying doon mga hakimpaw. Never pong nambully si Kimi ng kahit na sino. Nasa isip na siguro nila na pangit si Jugs. Kaya nung sinabi ni Kim na kamukha ni Jugs si Raisa, ay pangit yung pumasok sa isip nila na pangit si Raisa.
nasa utak nyo yun eh. Utak nyo nagsasabi nun hindi si Kim. Diba? Nasa doon yung pangit, mga kakimpaw. Walang pangit doon. Kamukha nga ni Jokes, si Raisa. Magkamukha talaga yung dalawa. And hindi po pangit si Jokes. Hindi pangit si Jokes. So therefore, hindi rin po pangit si Raisa. So saan ang galing yung pangit at iniinsulto? Isang malaking insulto ba kapag kamukha mo si Jokes? Ha? Insulto ba kapag kamukha mo si Jokes? Insulto ba na maging kamukha si Jokes? Hindi naman, di ba mga Kimpa, walang pangit doon. Kahit po, nyo yan, ilaban nyo yan sa sasabihin sa inyo, wala pong sinabi na pangit doon. I-replay nyo ng paulit-ulit, wala, mga kakimpaw. Nasa utak nyo kasi yun na pangit si Jokes. Kaya ayan, pangit din si Raisa sa utak ninyo. Tapos si Kim, ang pagbabalingan, di ba mga kakimpaw? Nakakaloka, grabe yung bashings talaga ngayon kay Kimi. Kaya kudos kay Kim na talagang nagagawa pa rin po niyang ngumiti, nakakapagpasaya pa rin po siya ng mga tao. Ang hirap nun mga kakimpaw eh. Pero for sure si Kimi kapag mag-isa na lang, sigurado pong nalulungkot din po yan at nai-stress na bakit nangyari yon. Di ba mga kakimpaw? Yung iba naman pinipilit sorry si Kim. Wala naman dapat siyang ikasorry mga kakimpaw. Imagine niyo kung gaano kalala ngayon tong bashing na to kay Chinita Princess. Umabot na sa pati po attorney, nagbigay na rin po ng reaksyon, nagbigay na rin ng opinion tungkol po dito. Ganun na katindi yung kinakaharap na bashing ngayon ni Chinita Princess. Kaya naman napaka-importante na ang mga fans po niya ay magpakita ng suporta at pagmamahal sa kanya. Moral support ang kailangan ni Kim ngayon para hindi po siya bumigay sa kalungkutan at sa stress mga kakimpaw. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa post naman ni Ogie Diaz. Sabi dito, sa post ni Ogie Diaz no, na naging usap-usapan sa mundo po ng Kim Paulanchas. So sabi dito ng isang Kim Pau fan sa X, Kim Chu, the Ogie Diaz slayer. Thanks OD for waging war against Kim. You gave her a reason to fight back. Repost pa lang yan ha? Hindi pa yan own words niya. Nakuha pa niyang magtimpi niyan. Huwag mo kasi sagarin ang patience at kabaitan ni Kim. So, nirepost nga kasi ni Kim yung tungkol po dun sa ang kapal ng mukha naman ni Ogie na demand na anuhin siya, kausapin, pansinin ni Kim Chu, mga kakimpaw. Puro paninira lang naman ang alam niyang gawin kay Kimi. Nirepost yun ni Chinita Princess. And ayun nga, repost pa lang daw po yun. Hindi pa yun na mismong tweet, mismong kay Kim nang galing mga kakimpaw. May pagtitimpi pa rin daw pong si Chinita Princess. Alam niyo, traitor po. Katahas ang tawag ng Kim Paulanchas ngayon kay Ogie Diaz kasi doble cara daw eh. Minsan pupurihin si Kim tapos biglang hindi. Tapos mamaya pupurihin na naman. Tapos mamaya sisiraan na naman. Ganun po yung yung nangyayari sa mga vlogs ni Ogie Diaz. Yung sa tickets, sinabi na yung ticket sa World Tour na daw yung ticket, pinamimigay na lang kasi nga daw po, hindi daw mabenta. Tapos nung sobrang successful, biglang pupurihin si Kim. Ayan po ang say ng mga Kim Paulanchas na hindi po natutuwa ngayon kay Ogie. Kaya, ayun, buti na lang daw din si Kimi sa mga papuri na sinasabi ni Ogie before, and sinasabi niya na idol nga si Kim and Paolo, yung tambalan kasi ang husay ng dalawa sa linlang, and ang dami niyang sinasabing magaganda sa tambalan ng Kim Pao. Hindi po nagpa-auto si Chinita Princess kasi alam niya na ginagamit lang siya. Yun ang say ng mga Kim Paulanchas. Buti daw matalino si Kim at hindi nagpa-auto dito
kay Ogie Diaz sa mga papuri niya dahil bigla-biglang bumabaliktad mga kakimpaw tulad ngayon. Abaw at tinaon pa talaga na napaka trending ng issue ni Kim kay Raisa. So, gumagatong pa siya at pinapalaki pa ang hatred. Nagkakalat pa ng hatred, mga kakimpaw. Parang gusto pa na malaman ng mga tao, gustong ipagkalat na si Kim ay talagang mayabang na, mga kakimpaw. Ano pa naman iisipin nga ng mga netizens, di kundi ganoon nga, mga kakimpaw, itinaon pa talaga na viral ngayon si Kim Chiu. So, kaya galit na galit ngayon ang Kim Paulan just sa kanya. So, isa nga daw pong traidor, mga kakimpaw. Kaya naman, kudos daw po kay Kim at marunong kumilatis ng tao. So, kayo guys, anong inyong say naman patungkol dito sa mga issues na to na kinakaharap ngayon ni Chinita Princess? So, hanggang dito lang po muna, no, ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi.